Nandito tayo ngayon para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan kasama ang isa sa mga natatanging estudyante ng Universidad ng Pilipinas. Ako po si Divine Indriga at ito ang UPTV Online Profiles Student Edition. Pakakasama natin ngayon si Mr. Emmanuel Bagwal. Sino siya at bakit siya natatangi? Panoorin natin ito. Bata pa lang si Emmanuel Bagwal o mas kilala bilang Kuya M, ay nagtutulak na siya ng kariton upang magbenta ng mais na pantustos ng kanyang pag-aaral. Nabigyan ng bagong pag-asa si Emmanuel nang makilala niya si CNN hero Efren Peña Florida at ang mentor nitong si Bon Manalaysay. Sumali siya sa Dynamic Teen Company o DTC at sa edad na 14 ay itinatag ang kariton classroom na nagbibigay edukasyon sa out-of-school youth. Itinatag din niya ang Mind Your Rights o My Rights na nagsusulong naman ng karapatan ng mga bata. Dahil sa mga ito, nanalo ang DTC ng ilang awards gaya ng Bayaning Pilipino Award at naging nominado pa si Emmanuel sa 2009 International Children's Peace Prize. Sa ngayon, siya ay isang BA Community Development student sa UP Diliman. Emmanuel Bagwal, Kuya M, isang patunay na hindi hadlang ang kahirapan o edad sa pagsulong ng mga advokasiyang makatutulong sa kapwa. Magandang araw sa iyo, M, at welcome sa ating show. Oh, thank you, good morning din. Thank you for inviting me here. Ayan. Una sa lahat, malaking bagay ang kilalanin bilang nominado sa International Children's Peace Prize na katumbas na Nobel Peace Prize para sa mga kabataan. Paano na bago nito yung pananaw mo tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan? Una siguro kasi dito naman sa bansa natin, isa dun sa mga bagay na kapansin-pansin talaga. Kapag hindi ka kilala, hindi ka papansinin. Kahit maganda yung ginagawa mo, may mga tao pa rin talaga na parang baliwala lang din. Hindi nila papakinggan yung point mo or mga views mo sa mga bagay-bagay. And yung pagkakaroon kasi ng title, can either makatulong siya sa'yo, in a sense na baka pakinggan ka ng mga tao, magiging platform mo yon para ipangalat sa lahat yung advocacy mo, yung cause na pinaglalaban mo. In the same time, yung mga bagay din na gusto mong i-pursue para sa development ng society natin. Paano naman nakatulong yung pagiging nominado mo? Ano yung mga paraan kung paano siya nakatulong sa pagsulong ng iyong advokasya? Aside dun sa exposure, and dun, nakatulong din siya dahil nalaman ng mga tao kung ano yung pinaglalaban namin. Through media, makatulong yun para i-broadcast din sa lahat. Ano ba yung advocacy na meron kami? Ano ba yung layunin ng grupo namin? And yung personal kong mga views about dun sa mga bagay na yun. So through that, may mga tao naman na talagang na-touch yung heart nila to help. And may mga volunteers kami, may mga tao, may mga youth kaming mga na-inspire to volunteer with us and i-pursue rin yung advocacy namin ng children's rights. Talking about volunteer, isa ka ring volunteer para sa Dynamic Teen Company, tama? Actually, nag-start ako mag-volunteer with Club 8586. Ito yung mother organization namin. Ito rin yung tumulong para ma-found yung DTC, ma-establish yung DTC. Then yung mentor ko kasi from Club 8586, since DTC is for youth, doon niya ako tinrain as leader, and yung personality development ko ng mga seminars doon lahat halos sa DTC. So doon ako nag-start mag-volunteer and ma-expose sa mga social civic activities. Sabi ni Efren Peña Florida, nakilala naman nating lahat bilang CNN Hero of the Year. Ikaw ang tao sa likod ng Kariton Classroom. So, paano mo naisip? Bakit ito yung naisip mong paraan para makapagturo sa mga kabataan? Yung sa Kariton Classroom kasi it's a collective effort. Hindi ko ina-own yung credit doon kasi grupo kami nag-isip noon. Pero before kasi ginagamit ko kasi yung karito, nagbebenta kasi ako ng mais dati. Pantulong yun dun sa mga projects ko sa school, aside dun sa paglilinis ko ng jeep. Then every weekend kasi nagtitinda ako ng mais. So yung kariton ginagamit ko, and andali siyang i-maneuver lalo sa mga iskinita. So nung sa DTC dati, nagkaroon kami ng problema dahil pedicab yung ginagamit namin. We started muna na lakad lang. Tapos nahirapan yung mga volunteers, then yung mentor ko bumili ng bag, mga camping bag para dalhin yung mga gamit, but still a challenge pa rin. Tapos nagkaroon ng pedicab. Ang naging problema naman ng pedicab, lagi nasisira yung kadena sa napa-flat. So nung nag-iisip na kami ng tool na pwede namin gamitin para dalhin yung mga school supplies, yung mga boards, and anything na gagamitin sa pagtuturo, naisip namin yung kariton. Madali siyang i-maneuver, magagamit. Then, collectively, naggumawa kami ng mga ideas kung paano namin siya i-construct yung prototype niya. Tapos nag-evolve na nag-evolve. Ayan. Ngayon naman, sabi mo nga kanina, nagkaroon na kayo ng exposure.
Ano naman yung masasabi mo sa mga tao na nakakita sa inyo tapos sinasabi nila na nagsasayang lang daw kayo ng oras? Minsan may mga gano'n na nagsasabi na parang sayang lang yung pagkakataon. Yung oras namin, lalo mga estudyante rin yung karamihan sa volunteers namin, mag-focus na lang kami sa pag-aaral. Pero like, isa sa mga prinsipyo kasi itinuturo sa amin ng mentor namin na if you see a need, do something. So, siguro sa tingin nila, baliwala yung ginagawa namin. Pero alam namin kasi yung patutunguhan nito eh. And alam namin kahit pa paano may naiambag kami sa lipunan dahil meron pangailangan na dapat tugunan. So, yun yung ginagawa namin. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol kay M at sa kanyang buhay, kaya manatiling nakatutok. Magbabalik ang UPTV Online Profile Student Edition. Muli kami nagbabalik para sa isang kwentuhang puno ng aral. Ako po si Divine Indriga at ito ang UPTV Online Profile Student Edition. Kasama pa rin po natin si Children's Rights Advocate at International Children's Peace Prize nominee, Mr. Emmanuel Bagwal. So, Emma, paano mo nahanap sa sarili mo na tumulong sa iba, gayong hindi rin naging madali ang buhay para sa'yo? Actually, yung mga pinagdaanan ko dati, yung inspirasyon ko eh. Dahil dati gumigising ako ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw para maglinis ng jeep dun sa malapit na terminal sa amin. Tapos, challenge kasi hindi ganun yung buhay namin, mahirap talaga. Kaya nung natulungan ako ng mentor ko, ito yung means ko paying forward dun sa mga taong nangangailangan din. Kasi alam kong kagaya ko may mga bata rin na mga nangangailangan eh. Marami pa kami yung sitwasyon na ganito, yung sitwasyon ko before, katulad ng sitwasyon ko before, or even worse. So, sabi ko, isa na buhay ko sabi ko, i-embrace ko na sa buhay ko itong advocacy na to. Dahil I know na natulungan ako, may magagawa ko para matulungan din yung iba. So, yung mga bagay na naranasan ko, gusto kong maranasan din ng mga taong nangangailangan ng tulong, na pagkaroon ng pag-asa sa buhay at pagpatuloy nila yung magandang hangarin na meron din sila. Anong mga senaryo sa buhay mo yung nagsilbing wake-up call, tapos na-realize mo na gusto mong magkaroon ng pagbabago at may gusto kang ipaglaban? Siguro kasi dati parang lalo sa mga mahirap na community, ang tingin namin dati parang wala ng pag-asa. Napapako na kami doon sa kaisipan na ganito na talaga yung buhay, pinanganak kang mahirap, tatanda ka ng mahirap. Ganun yung mga mindset ng mga nasa community. Tapos, nung natulungan ako ng mentor ko kasi hindi lang yung basta tulong na pinag-aral ka, binigyan ka ng suporta dun sa mga basic needs mo. Pero ang pinakamalaking bahagi na itulong sa akin yung mga prinsipyo na magagamit ko talaga. So, yung mga prinsipyo yun yung mga binaan ko. And yung nagsilbing call ko din para gumawa ng paraan para tumugon dun sa pangailangan din ng iba at sa pangailangan ng mga taong kagaya ko yung sitwasyon. Ano namang mga pagbabago sa lipunan ang gusto mong makita sa pagpapatuloy ng iyong advokasya? Siguro yung pagkakaroon natin ng respeto sa bawat isa. Kasi we all live in a diverse and complex life. And we must stand on a common ground. That's respect. Iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng paniniwala, pero dapat matuto tayong rumespeto sa bawat isa. And yung mga karapatan na meron tayo, sa atin yun. Kaya on other hand, dapat ginagawa natin yung responsibility din na protektahan yung karapatan ng iba, igalang yung karapatan ng iba, and the same time, yung responsibility na i-treasure yung mga karapatan na at huwag abusuhin. Huwag mag-take advantage doon sa mga privileges na binibigay sa atin. Ayan, para sa ating huling tanong, sinabi mo ito sa isang talumpati na, I hope that for every call we make for change and wish for better lives, we can start it by making a change in ourselves first. Ano yung mga pagbabago na ginawa mo sa sarili mo na gusto mo rin na baguhin ng mga tao sa kanilang sarili? Unang-una yung magkaroon ng paradigm shift. Lahat ng mga ganda kasing bagay na nangyayari sa atin, kung negative natin siyang titignan, baliwala lahat. Kailangan magkaroon tayo ng change of mind, magkaroon tayo ng paradigm shift and change of heart
na hindi tayo dapat puro reklamo. Na kung gusto natin ng pagbabago, simulan dapat natin sa sarili natin. Parang kagaya ng paglilinis sa bahay, hindi ka naman magsisimula sa labas eh. Siyempre, uumpisa mo yung paglilinis doon sa parte ng bahay na pinakamalapit sa'yo. O minsan, yung pinakamalapit na parte na yon, ikaw. Na kailangan isipin mo, natatapusin mo yung trabahong ito, and buo sa puso mo na gagawin mo to dahil alam mo may magandang maibubunga. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Em, Thank sa you. pagpunta sa aming show. Thank you very much for inviting me. This is a good opportunity. Natutunan natin kay M. Bagwal that we all live in a diverse and complex world, but we all stand on the same ground. Para sa kanya, walang mayaman at mahirap pagdating sa respeto at karapatan. Ako po muli si Divine Indriga. Ito ang UP TV Online Profiles Student Edition.